Pirmahan mo na yan, Ana, kung ayaw mong kalagkarin ng mga sheriff ang mga anak mo palabas ng bahay mo mamayang hapon. Habang nakangiti si Sofia at si Anthony Borgia sa harap ng lamesa ko, akala nila nakuha na nila ang lahat, ang kumpanya ko, ang pera ko, at ang formula ng lola ko. Akala nila ay tapos na ang laban ng isang simpleng babaeng galing sa bukid. Pero bago ko pa mailapat ang panulat sa papel, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang mga ahente ng NIE kasama ang isang lalaking halos hindi ko na makilala sa dumi at pangangayayat, si Misha, ang ex-asawa kong 7 taong nagtago, na may hawak na flash drive na kayang magpabilanggo sa kanilang lahat. Ang gabi sa Barangay San Jose ay laging nagsisimula sa tunog ng mga tricycle na humaharurot sa lubak-lubak na kalsada. Si Ana ay 22 anyos, nakaupo sa isang lumang bangkito sa tapat ng kanilang maliit na sari-sari store. Wala siyang pangarap na maging sikat sa TikTok o magkaroon ng milyong followers. Ang buhay niya ay simple lang, gising sa umaga para magpakain ng mga manok ng tatay niya, bantay sa tindahan buong maghapon, at tulong sa kanyang ina na si Aling Susan sa paghihiwa ng mga rekado para sa ibebentang ulam sa gabi. Ana, kunin mo nga yung supli ni Mang Totoy doon sa garapon, utos ni Aling Susan habang nagpapaypay ng uling sa ihawan. At dalian mo, baka mainip yan, may biyahe pa yan papuntang palengke. Opo, Nay, sandali lang, sagot ni Ana gamit ang mahinahon niyang boses. Iniabot niya ang barya sa matandang driver bago bumalik sa pagkakaupo. Maraming lalaki sa barangay ang nagtatangkang pumorma sa kanya. Nariyan si Denver na isang sikat na mekaniko sa kanto, at si Ethan na anak ng kapitan at laging nakaporma gamit ang bagong motor. Pero kahit kailan, hindi tumitibok ang puso ni Ana sa kanila. Para sa kanya, pare-pareho lang silang maingay at walang ibang alam kundi ang magtambay. Lahat ng on ay nagbago nung isang hapon ng tag-init. Isang makintab na itim na RSU ang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Bumaba mula rito si Mekhalo, o mas kilala sa tawag na Misha ng mga tao sa lungsod. Si Misha ay 32 taong gulang na, may maayos na gupit ng buhok, mabango, at may suot na mamahaling relo. Sabi ng mga kapitbahay, marami itong pwesto ng bilihan ng mga prutas at gulay sa malalaking mall sa Maynila. Sa tingin ng mga tao sa probinsya, si Misha ay isang malaking boss. Pabili nga ng malamig na soft drinks, sabi ni Misha habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Ana. Inabot ni Ana ang inumin ng may kaunting kaba. Simula nung araw na yon, palaging bumabalik si Misha sa barangay. Ang mga kababaihan sa paligid ay nagkakandara pa na makuha ang pansin nito, pero si Ana lang ang palaging kinakausap ng lalaki. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng sapa kung saan medyo tahimik at walang mga tao, huminto si Misha at humarap kay Ana. Hindi ka katulad ng ibang babae na nakikilala ko sa lungsod, Ana, seryosong sabi ni Misha habang nakapamulsa ang isang kamay. Kasama mo, pakiramdam ko ay tahimik ang buhay ko. Walang drama. Ibinaba ni Ana ang kanyang tingin, hindi makapaniwala na ang isang mayamang lalaki ay magkakagusto sa isang simpleng babaeng katulad niya. Pagkalipas ng 3 buwan, nang hiningi ni Misha ang kanyang kamay para magpakasal, agad siyang sumang-ayon. Ang kasal ay ginanap sa isang simpleng covered court ng barangay. Walang mamahaling catering, walang sikat na photographer, pero para kay Ana, sapat na ang makasama si Misha. Lumipat sila sa isang maayos na bahay sa bayan, malapit sa mga pwesto ng negosyo ng lalaki. Ginawa ni Ana ang lahat para maging isang perpektong asawa. Gising siya ng alas 5 ng madaling araw para magluto ng almusal, namamalengke ng mga sariwang gulay, naglalaba at nagpaplansa ng mga polo ni Misha. Gusto niyang maramdaman ng lalaki na maalaga siya. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ni Ana ang kakaibang lamig sa ugali ng kanyang asawa. Misha, nagluto ako ng sinigang na baka, paborito mo to diba? Sabi ni Ana habang inihahain ang pagkain isang gabi. Hindi tumingin si Misha sa kanyang mga mata. Nanatili itong nakatitig sa screen ng kanyang tablet habang sumusubo. Salamat. Ilagay mo lang dyan. Walang hawak sa kamay, walang halik sa noo bago umalis ng bahay, at walang mga salitang mahal kita. Sa tuwing sasabihin ni Ana sa kanyang sarili na baka ganito lang talaga ang mga lalaking abala sa negosyo, tinatanggap niya ang sitwasyon. Iniisip niya na sa paglipas ng panahon, matututo rin si Misha na maging malambing sa kanya.
Isang gabi, habang nagliligpit si Ana ng mga pinggan, biglang nagsalita si Misha nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga papel. Ana, sa tingin ko ay oras na para magkaroon tayo ng anak. Mas magiging maayos ang takbo ng buhay natin kung may magpapatuloy ng mga pwesto ko sa palengke. Biglang tumibok ng napakalakas ang puso ni Ana. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa saya. Sa wakas, naisip niya magiging isang tunay na pamilya na sila. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Ana ng totoong ligaya simula nung araw ng kanilang kasal. Naging mas masigla ang takbo ng mga araw para kay Ana. Habang nagwawalis ng bakuran, madalas niyang maisip ang sarili na nagluluto ng pancake para sa isang batang lalaki sa umaga, o kaya naman ay nagbabasa ng mga kwento para sa isang batang babae bago matulog. Si Misha naman ay mas madalas nang magsalita tungkol sa mga bata tuwing gabi, kaya lalong umasa si Ana na ito na ang simula ng pagbabago ng kanilang buhay mag-asawa. Isang umaga, habang nasa loob ng banyo, nanginginig ang mga kamay ni Ana habang tinitingnan ang isang maliit na plastic na stick. Lumitaw ang unang guhit, malinaw at pula. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-dahang lumitaw ang ikalawang guhit. Positibo. Magiging ina na siya. Napaupo si Ana sa sahig ng banyo habang umiiyak sa sobrang tuwa. Agad siyang lumabas para hintayin ang pag-uwi ni Misha mula sa kanyang mga pwesto sa lungsod. Nang bumukas ang pinto bandang 8:00 ng gabi, sinalubong niya agad ang asawa na may malawak na ngiti at hawak ang pregnancy test. "Misha, tumingin mo to," masayang sabi ni Ana habang ipinapakita ang stick. "Pagkakaroon na tayo ng baby." Tinignan ni Misha ang stick, walang ngiti sa kanyang mukha, walang yakap na ibinigay. Tumango lang ito ng bahagya at inilapag ang kanyang bag sa sofa. "Mabuti naman. Ibig sabihin, kailangan nating maghanda para sa mga gastusin," malamig na sabi ni Misha bago naglakad patungo sa banyo para maghilamos. Naramdaman ni Ana ang kaunting kirot sa kanyang dibdib. Inasahan niya na kahit papaano ay bubuhatin siya nito o kaya ay ningiti man lang. Pero muli, ipinaling na naman niya ang kanyang isip. Ganito lang talaga ang mga lalaki, hindi sila marunong magpakita ng emosyon, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang mahalaga, hindi siya iniwan o nagalit sa balita. Nagsimula siyang mag-ingat sa kanyang katawan. Umiinom siya ng mga bitamina, nagpapasuri sa doktor buwan-buwan, at naglalakad-lakad sa tapat ng bahay tuwing hapon para maging malusog ang bata. Pero nung sumapit ang 3 buwan, ang ultrasound ang tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. "Mrs., tingnan mo itong screen," sabi ng babaeng doktor habang iginagala ang aparato sa kanyang tiyan na may gel. Hindi lang isa ang tibok ng puso na naririnig ko rito. 3 sila. Magkakaroon ka ng triplets. 2 lalaki at 1 babae. Napatitig si Ana sa kisam ng klinik, parang biglang nawala ng tunog ang paligid. 3 sanggol. 3 maliliit na buhay ang sabay-sabay na lumalaki sa loob niya. Lumabas si Ana ng ospital na parang lutang ang isip. Naupo siya sa isang lumang sementong bench sa tapat ng kalsada, inilagay ang 2 kamay sa kanyang tiyan na nagsisimula ng umumbok at bumulong. 3 kayo. Bulong niya habang may luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa isang banda, nakaramdam siya ng isang mahiwagang saya, isang ligaya na parang galing sa langit. Pero sa kabilang banda, isang matinding takot ang pumasok sa kanyang isip. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa magiging reaksyon ni Misha. Inisip niya ang mukha ng kanyang asawa kapag nalaman nito ang totoo. Siguradong sasalubungin siya nito ng galit na mukha, nakakunot ang noo, at sasabihin, 3. Nabubuang ka na ba, Ana? Paano natin bubuhayin ang 3 bata sabay-sabay? Ang laking gastos niyan. Kinilala niya si Misha bilang isang taong napakaraming kalkulasyon sa buhay. Kuripot ito sa mga bagay na hindi naman kailangan, laging naghahanap ng discount, at bawat sentimo ng kita sa palengke ay may nakalaang listahan. Ang 3 sanggol ay nangangahulugan ng 3 beses na dami ng gatas, diaper, at pagpapagamot. Huwag muna ngayon, sabi ni Ana sa sarili. Nagpasya siyang ilihim muna ang tungkol sa triplets hanggat kaya pa niyang itago ang laki ng kanyang tiyan. Gusto niyang masanay muna si Misha sa ideya ng pagiging ama bago malaman ang buong katotohanan para hindi na ito makapaatras pa.
Habang lumilipas ang mga linggo, mas mabilis na lumaki ang tiyan ni Ana kumpara sa mga ordinaryong buntis. Sa tuwing lalabas siya para mamili ng ulam, nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay. Ana, parang ang laki naman yata ng tiyan mo para sa 4 na buwan, tanong ng isang tindera sa palengke isang umaga. Ah, malakas po kasi akong kumain ngayon, tita, pilit ng ngiti ni Ana sabay hila sa kanyang maluwag na duster para matakpan ang kanyang katawan. Si Misha naman ay tila walang napapansin. Palagi itong umuwi ng alas 11 ng gabi, pagod at diretsyo sa kama. Misha, may gusto sana akong sabihin tungkol sa check-up ko kahapon. Simula ni Ana habang inilalapag ang baso ng gatas sa tabi ng kama ng asawa. Hindi lumingon si Misha, patuloy ang pag-scroll sa kanyang cellphone. Pagod ako, Ana. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Maraming nabulok na paninda sa pwesto natin ngayon, sumasakit ang ulo ko sa lugi. At ang sinasabi nitong bukas ay hindi kailanman dumating. Dumating ang 7 buwan ng pagbubuntis ni Ana. Hindi na niya kayang itago ang laki ng kanyang tiyan, kahit magsuot pa siya ng pinakamalaking damit ng kanyang tatay. Isang gabi, habang naghahain ng hapunan, nagpasya siyang tapusin na ang pagtatago. Naupo siya sa tabi ni Misha habang ito ay sumusubo ng sopas. Misha, kailangan mong malaman to, tungkol ito sa anak natin. Ibinaba ni Misha ang kanyang kutsara, halatang nairita dahil naistorbo ang kanyang pagkain. Ano na naman ba yun, Ana? Kung hihingi ka na naman ng pera para sa mga bagong damit ng bata, sinabi ko naman sa'yo na marami pang lumang lampin ang pwedeng gamitin. Hindi tungkol sa pera to, Misha, mahinang sabi ni Ana habang hawak ang gilid ng lamesa. Fui la ekografa, pumunta ako sa huling ultrasound ko. At ang sabi ng doktor, hindi lang isa ang baby sa loob. Tumingin si Misha sa kanya, blanko ang mga mata. Ano? Kambal ba? Triplets, sagot ni Ana ng halos pabulong. 3 sila, Misha. 2 lalaki at 1 babae. Napatitig si Misha sa kanya sa loob ng halos 1 minuto. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang matinding galit. Bigla nitong itinulak ang platong may sopas, dahilan upang matapon ang sabaw sa lamesa. Niloloko mo ba ako, Ana? Sigaw ni Misha na naging sanhi upang mapaatras si Ana sa kanyang upuan. 3. Akala ko ba isang bata lang ang pinag-uusapan natin dito? Paano nangyaring naging 3 yan? Sinadya mo ba to para ubusin ang lahat ng pera ko? Hindi ko naman ginusto na maging 3 sila, Misha, bigay ito ng Diyos. Huwag mo akong masimulan sa mga ganyang salita, galit na sabi ni Misha habang kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan sa ibabaw ng ref. May meeting ako sa mga supplier ko ngayon. Pag-iisipan ko kung ano ang gagawin sa problemang yan kapag nagkaoras ako. Sumara ng napakalakas ang pinto ng bahay. Naiwan si Ana na mag-isa sa dilim ng kusina habang nanginginig ang buong katawan. Kinaumagahan, habang naghuhugas ng mga platong iniwan ni Misha, naramdaman ni Ana ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Isang kakaibang sakit na parang pinipiga ang kanyang buong likod. Nabitawan niya ang hawak na baso, crash, at nabasag ito sa sahig. Ang sakit, ti. Daing ni Ana habang napakahawak sa gilid ng lababo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Misha. 1 ring, 2 ring, hanggang sa marinig niya ang boses ng operator. The subscriber cannot be reached. Patay ang telepono ng kanyang asawa. Sinubukan niya muli ng 5 beses, pero pareho pa rin ang resulta. Sa gitna ng takot at pagpapanik, walang ibang matatawagan si Ana kundi ang ambulansya ng bayan. Mabilis niyang isinilid ang ilang pirasong damit sa isang bag, lumabas ng bahay habang hawak ang kanyang tiyan, at sumakay sa dumating na sasakyan ng ospital. Ang proseso ng panganganak ay naging napakahirap para kay Ana. Dahil triplets ang kanyang isisilang at kulang pa sa buwan, dinala siya diretsyo sa operating room para sa isang emergency cesarean section. Sa loob ng 3 oras na pakikipaglaban sa sakit at antok, maririnig ang 3 sunod-sunod na iyak ng sanggol sa loob ng silid. 2 araw ang lumipas na natutulog lang si Ana sa loob ng ward. Walang Misha na dumating sa unang gabi, walang bulaklak, at walang nagtanong kung buhay pa ba siya. Nung 3 araw, habang pinapanood niya ang 3 kuna na transparent sa tabi ng kanyang kama, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Misha.
Suot pa rin ito ang kanyang polo mula sa trabaho, at may dalang isang maliit na plastic na bag na naglalaman ng 2 balot ng mumurahing diaper. Tumingin ito sa 3 sanggol na natutulog, at pagkatapos ay tumingin kay Ana ng may maputlang mukha. "Ito lang ba ang dala mo pagkatapos ng 3 araw, Misha?" Mahinang tanong ni Ana, ang kanyang boses ay tuyong-tuyo. Naupo si Misha sa isang silyang kahoy sa tabi ng kama, yumuko, at hinawakan ang kanyang ulo. "Ana, nag-compute ako sa bahay. Ang gatas, ang diaper, ang pag-aaral ng 3 bata, hindi kakayanin ng kita ko sa palengke. Masisira ang negosyo ko." Tumingin si Ana sa kanya, naghihintay sa susunod nitong sasabihin. "Sa tingin ko mas mabuting iwanan natin ang isa sa kanila sa ampunan," sabi ni Misha nang walang kakurap-kurap. "Mas makakatipid tayo, at mas mabilis nating mabubuhay ang 2 matitira." Natahimik ang buong silid. Akala ni Ana nung una ay isa lang itong masamang biro, pero nung makita niya ang seryosong mukha ng asawa, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama kahit kumikirot pa ang kanyang tahi. "Kunin mo iyang plastic ng diaper mo, Misha," sabi ni Ana gamit ang malamig ngunit matigas na boses. "At lumayas ka sa harap ko ngayon din." "Ano? Nagmamatigas ka pa ngayon, Ana? Isang kang walang alam na babaeng galing sa bukid. Akala mo ba madaling maghanap ng pera?" sigaw ni Misha habang tumatayo at itinuturo si Ana. "Baka nga hindi ko man lang mga anak yan. Baka niloko mo lang ako para makuha ang pera ko." Hindi na sumagot si Ana. Tumalikod siya at tumingin sa bintana ng ospital, hinayaang mag-iwan ng ingay ang kanyang asawa hanggang sa tuluyan itong lumabas at sumara ang pinto. Ito ang huling araw na nakita niya si Misha. Kinabukasan, habang hawak ang 3 sanggol sa kanyang magkabilang braso, kinuha ni Ana ang telepono upang tawagan ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay nanginginig pero pinilit niyang magpakatatag. "Nay, pwede po ba akong umuwi riyan sa atin?" Walang maraming tanong si Aling Susan. Pagkalipas ng 2 oras, ang lumangkot sinaniba ng kanyang tatay na si Mang Juan ay pumarada sa tapat ng ospital. Bumaba ang matanda, tiningnan ang kanyang 3 apo na nakabalot sa kumot, at pagkatapos ay tumingin sa mukha ng kanyang anak na puno ng pagod. "Huwag kang mag-alala, Ana," sabi ni Mang Juan habang kinukuha ang mga bag ng anak. "Kahit magdildil tayo ng asin, walang maiiwan na bata. Kakayanin natin to." Ang pagbabalik sa Barangay San Jose ay parang pagbabalik sa isang mundong hindi nagbago. Ang lumang kubo, ang amoy ng usok ng kahoy mula sa kalan, at ang singaw ng basang lupa pagkatapos ng ulan, lahat ng ito ay nagdala ng kaunting ginhawa sa puso ni Ana. Naging masipag ang buong pamilya. Tuwing gabi, si Mang Juan ang nagbabantay at nag-ahele sa 3 sanggol kapag umiiyak ang mga ito ng sabay-sabay. Si Aling Susan naman ang walang tigil sa paglalaban ng mga lampin sa poso. Si Ana, matapos ang 1 buwan na makarecover mula sa operasyon, ay naghanap agad ng trabaho. Pumasok siya bilang isang factory worker sa isang panggabi na shift sa isang kumpanya ng pagpapakete ng mga gulay sa bayan. Araw-araw, 2 oras lang ang tulog ni Ana sa umaga bago muling mag-alaga ng kanyang mga anak. Pero sa tuwing titingnan niya ang mga ngiti ni Liam, Kyle, at ng maliit na si Chloe, parang nawawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Si Misha ay hindi kailanman tumawag o nagpadala ng kahit 1 piso para sa gatas ng mga bata. 1 buwan matapos ang panganganak, sinubukan ni Ana na tawagan ito para sa formal na sustento, ngunit ang naging sagot lang nito sa telepono ay, "Nabubuang ka ba? Ang dami kong utang ngayon sa pwesto. Huwag mo akong hihingan ng kahit 1 sentimo. Maghanap ka ng sarili mong diskarte." Ibinaba ni Ana ang telepono ng tahimik. Doon niya napatunayan na ang lalaking pinakasalan niya ay tuluyan ng patay para sa kanya. Isang hapon, habang si Ana ay nakaupo sa may hagdanan ng kanilang kubo, lumapit si Aling Susan na may dalang 1 baso ng mainit na gatas. Naupo ang matanda sa kanyang tabi habang pinapanood ang 3 bata na naglalaro sa ibabaw ng banig. "Ana, alam mo ba ang kwento ng lola mo noong panahon ng gulo, simula ng kanyang ina? Nung walang-wala silang makain, gumagawa siya ng isang espesyal na lunas mula sa mga ligaw na halaman sa bukid. Isang cream na mabilis magpaling ng mga sugat, sunog sa balat, at nagpapasariwa ng mukha ng mga babaeng pagod sa sakahan. Iyon ang ibinebenta niya sa palengke para may pambili ng bigas." Napangiti si Ana ng bahagya.
Nay, anong gusto mong gawin ko? Magbukas ako ng isang malaking parlor dito sa barangay natin. Walang masama kung susubukan mo, anak, sagot ni Aling Susan sabay tapik sa kanyang tuhod. Lahat ng malalaking puno nagsisimula sa isang maliit na buto. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng triplets, pumunta si Ana sa lumang kusina. Kinuha niya ang isang punit-punit na kwaderno kung saan nakasulat ang mga lumang tala ng kanyang lola. Nakasulat doon ang mga pangalan ng halaman, manzanilla, menta, isang kutsara ng purong pulot pukyutan, at ang isang lihim na ugat na ibinulong sa kanya ng kanyang ina bago ito matulog. Ginamit ni Ana ang isang lumang kaldero para pakuluan ang mga dahon, hinaluan ng langis ng nyog, at hinayaang lumamig hanggang sa maging isang malapot na puting cream. Noong gabing iyon, ipahid niya ang timpla sa kanyang sariling mukha na tuyong-tuyo dahil sa panggabing trabaho sa pabrika, at gayon din sa mukha ng kanyang ina. Kinaumagahan, paggising ni Ana, humarap siya sa salamin. Laking gulat niya nang makita na ang mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata at ang pagkatuyo ng kanyang balat ay biglang nawala. Ang kanyang balat ay naging kasing lambot at kasing kinis ng balat ng isang sanggol. Napasigaw sa tuwa si Ana, at sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon ng dilim, isang bagong pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso. Isang linggo matapos ang unang timpla, binigyan ni Ana ng isang maliit na lalagyan ang kanyang kapitbahay na si Sofia na may problema sa matinding tagihawat. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Sofia sa kanilang tindahan na may kasamang 2 pang kaibigan. Ana! Ang galing ng cream mo! Natuyo agad yung mga pantal ko sa mukha. Mayroon ka pa ba? Bibili kami kahit magkano, masayang sabi ni Sofia. Doon nagsimula ang negosyo ni Ana. Ginamit niya ang kanyang mga libreng oras sa umaga para gumawa ng mas maraming frasco ng cream. Nagpatulong siya kay Kylie, ang kanyang pinsan, na gumawa ng isang simpleng pahina sa Facebook at Instagram para i-post ang mga resulta ng kanyang produkto na tinawag niyang Ana's Nature Organics. Sa loob ng 6 na buwan, ang mga order ay hindi na lang nanggaling sa kanilang barangay, kundi pati na rin sa ibang mga karatigbayan. Nagpasya si Ana na umalis sa pabrika ng gulay para tutukan ang paggawa ng cream. Nag-arkila siya ng isang maliit na pwesto sa bayan, bumili ng mga maayos na makina para sa pagpapakete, at kumuha ng mga kababaihan mula sa barangay San Jose bilang kanyang mga unang manggagawa. Lumipas ang 3 taon. Formal nang dinala ni Ana ang kaso ng diborsyo at pagpapawalang bisa ng kasal kay Misha nang hindi humihingi kahit 1 sentimo ng suporta. Ang kanyang brand ay naging isa na sa mga pinakasikat na organic skincare sa buong rehiyon. Ngayon, si Ana ay nakatira na sa isang malaking apartment sa lungsod na may 3 malalaking kwarto para kina Liam, Kyle, at Chloe. Ang mga bata ay nag-aaral na sa isang pribadong paaralan, may mga lesson sa swimming at pagguhit, at palaging sumasalubong sa kanya ng yakap tuwing hapon. Nakabili na rin siya ng isang bagong modernong bahay para sa kanyang mga magulang sa probinsya. Isang hapon, habang si Ana ay nasa loob ng isang malaking convention center sa lungsod para sa isang business meeting kasama ang mga bagong distributor ng kanyang kumpanya, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa isang sulok ng silid. Isang lalaki na may lumang coat, medyo panot na ang buhok, at may hawak na mga lumang papel habang nakatayo sa tabi ng mga basurahan. Si Misha. Ang kanyang mga pwesto sa palengke ay tuluyan ng nalugi dahil sa pagpasok ng mga bagong supermarket, at ngayon ay naghahanap na lang ito ng mga mumurahing kontrata sa mga mall. Nang lumingon si Misha, nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang lalaki sa paglalakad, halatang nagulat nang makita si Ana na nakasuot ng isang mamahaling puting business suit, tuwid ang tayo, at may mga bodyguard na nakatayo sa kanyang likod. Dahan-dahang lumapit si Ana sa direksyon ni Misha. Ang kanyang boses ay mahinahon, walang galit, walang puot, kundi isang purong katarungan na idinala ng panahon. "Kamusta, Misha?" bati ni Ana. "Hindi ko inakala na magkikita pa tayo rito." Naging mailap ang mga mata ni Misha, hindi malaman kung saan titingin habang hawak ang kanyang lumang bag. "Ana, ikaw pala yan. Balita ko malaki na raw ang kumpanya mo ngayon. Magaling-magaling ang nangyari sa'yo." Naalala ni Ana ang huling gabi sa ospital, ang mga salita ng lalaki tungkol sa pag-iwan ng bata sa ampunan dahil sa kawalan ng pera. Isang tipikal na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Ana.
Sabi mo sa akin noon sa ospital, hindi ako mabubuhay nang wala ang pera mo, paalala ni Ana ng may mahinang boses. Sabi mo pa nga, baka hindi natin kayang buhayin ang 3 bata. Pero tignan mo kami ngayon, Misha. Nabuhay ko sila ng mag-isa, nang walang tulong mula sa isang taong katulad mo. Hindi nakasagot si Misha. Nanatili itong nakatayo sa sulok habang pinapanood ang pagtalikod ni Ana para bumalik sa kanyang mga kasamahang negosyante. Pagkalipas ng 6 na buwan, pumasok si Andre sa buhay ni Ana. Isang lalaki na nakilala niya sa isang seminar ng mga lokal na negosyante. Si Andre ay walang pakialam kung may 3 anak si Ana. Siya ang lalaking walang takot na magpalit ng diaper ng mga bata nung maliliit pa sila, ang nagbabasa ng mga kwento bago matulog, at ang palaging nagdadala ng mainit na kape sa opisina ni Ana kapag umaabot ito ng gabi sa pagtatrabaho. Isang umaga, nagising si Ana sa loob ng kanilang bagong bahay. Tumingin siya sa kanyang kanan at nakita niya si Andre na mahimbing ang tulog, pagkatapos ay tumingin siya sa pinto kung saan maririnig ang tawanan ni Liam, Kyle, at Chloe habang naghahanda para sa eskwelahan. Doon niya nalaman na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang totoong tahanan, isang buhay na hindi perpekto, ngunit puno ng totoong pagmamahal at kaligayahan na walang katapusan. Ang umaga sa bagong subdivision sa lungsod ay nagsisimula sa tunog ng mga ibon at sa banayad na sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng bahay ni Ana. Sa loob ng malawak na kusina, abala si Andre sa pag-aayos ng mga baunan ni Liam, Kyle, at Chloe. Si Ana naman ay nakaupo sa may counter, may hawak na baso ng maligambam na tubig habang pinapanood ang kanyang pamilya. Ang takbo ng buhay ay tila isang panaginip na hindi niya gustong magising. Liam, yung sapatos mo huwag mong iwan sa may pinto, baka matisod ang kapatid mo, paalala ni Andre habang inilalagay ang huling piraso ng pancake sa lalagyan. Ang boses nito ay laging mahinahon, walang bakas ng pagmamadali o inis, kahit pa 3 bata ang sabay-sabay nitong inaasikaso bago pumasok sa eskwelahan. Opo, Tito Andre, sagot ni Liam, na ngayon ay 7 taong gulang na at mabilis nang lumalaki. Kasunod nito si Kyle na abala sa paghahanap ng kanyang coloring pens, habang si Chloe naman ay nakaupo sa kandungan ni Andre, dahan-dahang ninunguya ang kanyang almusal. Tumingin si Andre kay Ana at mumiti. Ana, may meeting ka ba ngayon sa production site sa probinsya? Balita ko mula kay Sofia, dumarating na raw yung mga bagong makina para sa pagkuha ng langis mula sa mga bulaklak. Andre, tugon ni Ana habang ibinababa ang kanyang baso. Kailangan kong dumaan doon para masigurado na maayos ang pagkakakabit ng mga linya. Ang daming order mula sa Manila, hindi pwedeng maantala ang paggawa ng mga cream. Huwag kang mag-alala sa mga bata. Ako na ang susundo sa kanila pagkatapos ng klase, sabi ni Andre sabay halik sa noo ni Ana bago binuhat si Chloe para isuot ang bag nito. Matapos umalis ng kanyang bagong pamilya, naghanda na rin si Ana. Habang isinusuot ang kanyang simpleng beige na blazer, tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit dahil sa sunod-sunod na tawag, pinindot niya ang berdeng buton. Hello? Sino to? Tanong ni Ana habang kinukuha ang kanyang mga susi. Isang matagal na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Naririnig ni Ana ang ingay ng mga sasakyan at ang buga ng usok ng mga bus, tila ba ang tumatawag ay nasa gilid ng isang malaking highway. Ana, si Misha to. Ang boses ay basag, malayo sa dating mayabang at matigas na boses ng lalaking nag-iwan sa kanya sa ospital 7 taon na ang nakalipas. Kailangan nating mag-usap. Pakiusap. Tungkol ito sa mga pwesto ko at tungkol sa mga anak natin. Napatigil si Ana sa may pinto, ang kanyang hawak na susi ay bahagyang nanginig. Wala na tayong dapat pag-usapan, Misha. Tapos na ang diborsyo natin noong 1 taon pa. At tungkol sa mga bata, matagal mo na silang tinalikuran. Alam ko, Ana, alam kong malaki ang kasalanan ko, pagmamakaawa ng lalaki, may tunog ng ubo sa dulo ng kanyang mga salita. Pero may mga bagay kang hindi alam tungkol sa dahilan kung bakit ako umalis noon. Nandoon ako ngayon sa tapat ng lumang talyer sa bayan, malapit sa opisina mo. 1 beses lang, Ana. Pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita muli. Ang biyahe patungo sa bayan ay naging mahaba para kay Ana.
Ang kanyang isip ay pabalik-balik sa mga alaala ng nakaraan, ang lamig ng mga kamay ni Misha nung nalaman nitong triplets ang lalabas, ang plastic ng diaper na iniwan sa kanyang kama, at ang hirap ng panggabing shift sa pabrika ng gulay habang namumula ang kanyang mga mata sa puyat. Pagdating niya sa tapat ng isang maliit at lumang coffee shop malapit sa highway, nakita niya si Misha. Nakaupo ito sa sulok, suot ang isang kupas na jacket na halatang malaki na para sa kanyang nangangayayat na katawan. Ang kanyang buhok ay halos puti na sa gilid, at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng mga sugat na karaniwang nakukuha sa manumanong pagbubuhat ng mga kahon ng paninda. Naupo si Ana sa tapat nito, hindi inaalis ang kanyang salamin sa mata. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Misha. Marami pa akong gagawin sa factory. Tumingin si Misha kay Ana, may bakas ng hiya at panghihinayang sa kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta, Ana. Ang laki na nang nabago sa'yo. Mukha ka na talagang malaking boss. Hindi ako pumunta rito para makipagpalitan ng papuri, malamig na sabi ni Ana. Anong sinasabi mong lihim 7 taon na ang nakalipas? Huminga ng malalim si Misha, inilapag ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Noong nalaman ko na triplets ang dinadala mo, Ana, hindi lang takot sa gastos ang pumasok sa isip ko. 1 linggo bago ka manganganak, pinuntahan ako ng mga tauhan ni Don Renato, ang may-ari ng malaking cold storage sa lungsod kung saan ako kumukuha ng mga supply ng prutas. Napakunot ang noo ni Ana. Anong kinalaman ni Don Renato sa pamilya natin? May malaki akong utang sa kanya, Ana, pag-amin ni Misha, ang kanyang boses ay dahan-dahang bumababa sa takot. Nalulugi na ang mga pwesto ko bago pa man tayo magpakasal. Ginamit ko ang pangalan mo at ang lupang sakahan ng mga magulang mo sa probinsya bilang kolateral ng hindi mo alam. Nang malaman ni Don Renato na magkakaroon ako ng 3 anak, sinabi niya sa akin na kukunin niya ang isa sa mga sanggol bilang kabayaran sa utang ko para ibenta sa isang mayamang pamilya sa ibang bansa. Napatayo si Ana mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ano? Ibebenta ang anak ko? Pakiusap, maupo ka, Ana, baka may makarinig sa atin, bulong ni Misha habang pilit na pinapaupo si Ana. Kaya ko sinabi sa iyo sa ospital na iwanan natin ang isa sa ampunan. Gusto kong unahan si Don Renato. Gusto kong ilagay ang bata sa isang ligtas na lugar kung saan hindi nila ito makukuha. Pero nung nagalit ka at pinalayas mo ako, napilitan akong tumakbo palayo. Alam kong kapag nanatili ako sa tabi mo, papatayin nila ako at kukunin pa rin ang mga bata. Nanginig ang buong katawan ni Ana sa narinig. Ang akala niyang purong kasakiman at kakuriputan ng asawa ay may mas malalim at mas madilim palang kwento ng utang at sindikato. Pero bilang isang ina na dumaan sa hirap, hindi niya basta-basta mapapatawad ang lalaking mas piniling tumakbo kaysa lumaban kasama siya. Kahit na totoo yan, Misha, iniwan mo pa rin kami, sabi ni Ana, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Hinyaan mo kaming magutom. Hinyaan mo kaming mamatay sa puyat habang ikaw ay nagtatago. Alam ko at habang buhay kong dadalhin ang sising iyon, ubo ni Misha, may kasamang kaunting dugo na pinunasan niya agad gamit ang isang lumang panyo. Pero hindi unang pangunahing dahilan kung bakit kita tinawag ngayon, Ana. Nalaman ko na ang kumpanya mo, ang Ana's Nature Organics, ay pumirma ng isang malaking kontrata sa isang bagong investor noong nakaraang buwan, di ba? Ang Apex Prime Distributions. Napatitig si Ana kay Misha. Paano mo nalaman ang tungkol sa kontrata ng kumpanya ko? Dahil ang Apex Prime ay pag-aari pa rin ni Don Renato, Ana, bulong ni Misha nang may matinding takot. Ang buong pag-angat ng negosyo mo ang mabilis na pagdami ng mga order mo sa internet, ang paghahanap ng pwesto mo sa bayan, hindi unsamba lang. Sinubaybayan kayo ni Don Renato simula nung araw na umalis ako. Ginamit niya ang mga dumi company para tulungan ang negosyo mo na lumaki, para sa oras na maging milyonaryo ka, madali niyang makuha ang buong kumpanya at ang mga anak mo sa pamamagitan ng mga legal na kontrata na pinirmahan mo. Biglang uminog ang paligid para kay Ana. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang mga parangal na natanggap ng kanyang brand, ang malaking apartment sa lungsod, lahat ba ng ito ay bahagi lang ng isang malaking patibong ng isang sindikato na matagal nang naghihintay sa tamang panahon? Hindi totoo yan, iling ni Ana habang umaatras. Si Sofia ang naghanap ng investor.
Si Sofia ang matagal kong kasama sa barangay. Si Sofia ay may malaking utang din sa sugal, Ana, malungkot na sabi ni Misha. Siya ang nagbenta ng impormasyon mo kay Don Renato 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang pinakahuling pahina ng kontrata na pinirmahan mo sa Apex Prime. Tignan mo kung sino ang nakasulat na beneficial owner ng mga shares ng kumpanya mo kapag hindi mo na-meet ang quota sa susunod na buwan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ana. Mabilis siyang tumayo, iniwan si Misha sa loob ng coffee shop at patakbong sumakay sa kanyang sasakyan upang pumunta sa main office ng kanyang kumpanya sa bayan. Bumukas ang pinto ng opisina ni Ana ng napakalakas. Nakita niya roon si Sofia, nakasalukuyang may hawak na ilang mga folder ng formula ng mga cream at mga listahan ng mga kliyente mula sa computer. Kasama nito ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana, si Atty. Borgia, ang legal representative ng Apex Prime. Sofia, anong ginagawa mo sa mga file ko? Sigaw ni Ana habang mabilis na lumalapit sa lamesa. Nagulat si Sofia, ngunit mabilis ding nakabawi at nagbago ang mukha nito mula sa pagiging kaibigan patungo sa isang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Ana, mabuti at nandito ka na. Pinapadali lang namin ni Atty. Borgia ang paglilipat ng mga papeles. Ayon sa kontrata na pinirmahan mo noong 1 buwan, dahil hindi natin nakuha ang 100% ng supply ng manzanilla mula sa probinsya, itinuturing na default ang kumpanya mo. Anong default? May 3 linggo pa tayo para sa delivery, giit ni Ana habang kinukuha ang kontrata sa kamay ng abogado. Binago ng board ang mga patakaran noong 1 linggo, Mrs. Ana, nakangiting sabi ni Atty. Borgia. Ayon sa Section 4, Paragraph E, ang Apex Prime ay may karapatan na kunin ang buong kontrol ng produksyon at ang intellectual property ng formula ng cream kapag nagkaroon ng kakulangan sa hilaw na materyales kahit sa loob lang ng 1 araw. Simula ngayong oras na ito, hindi mo na pag-aari ang brand na ito. Ikaw ay isa na lang simpleng empleyado kung pipiliin mong manatili. Tumingin si Ana kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng sakit dahil sa pagtatraidor ng taong itinuring niyang kapatid nung panahon na walang-wala siya. Sofia, bakit mo ginawa sa akin to? Binigyan kita ng pwesto rito, tinulungan ko ang pamilya mo. Pera lang ang usapan dito, Ana, sagot ni Sofia habang iniiwas ang kanyang tingin. Sawang-sawa na akong maging pangalawa lang palagi sa'yo. Ikaw ang laging bida, ikaw ang sikat na organic queen sa internet, samantalang ako ang gumagawa ng lahat ng maruming trabaho sa bodega. Binayaran ako ng malaki ni Don Renato para sa formula ng lola mo. Tapos na ang drama natin sa barangay. Humarap muli si Atty. Borgia kay Ana, may inilapag itong panibagong papel sa lamesa. At may isa pa, Mrs. Ana. Dahil ang kumpanya mo ay nakabaon na ngayon sa utang sa Apex Prime, may karapatan kaming mag-file ng garnishment sa lahat ng ari-arian mo, kasama na ang apartment mo sa lungsod at ang bahay ng mga magulang mo. Maliban na lang kung papayag ka sa isang pribadong kasunduan kasama si Don Renato. Anong kasunduan? Tanong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng tindi ng kaba habang naaalala ang mga sinabi ni Misha kanina. Gusto ni Don Renato ang mga anak mo, Ana, bulong ni Atty. Borgia nang may nakakatakot ng ngiti. May isang mayamang kliyente sa Europa ang nangangailangan ng mga batang may malusog na genetics para sa pag-aampon. Ibigay mo sa amin si Liam, Kyle, at Chloe at burado na ang lahat ng utang ng kumpanya mo. Mananatili ka pang may-ari ng brand mo. Nang marinig ang banta sa kanyang mga anak, parang may sumabog na bulkan sa loob ng dibdib ni Ana. Ang takot na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang purong galit, isang galit na mas matindi pa sa kahit anong lason o usok ng pabrika. Kinuha ni Ana ang isang mabigat na glass trophy mula sa kanyang lamesa at marahas itong ibinalibag sa harap ni Atty. Borgia, crash! Nabasag ang salamin dahilan upang mapatid ang yabang ng abogado at mapasigaw sa gulat si Sofia. Umalis kayo sa opisina ko, isinigaw ni Ana. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gusali ng factory, dahilan upang magkatakbuhan ang mga manggagawang babae mula sa labas. Hinding-hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Kahit sunugin niyo ang kumpanyang ito, kahit kunin niyo ang lahat ng pera ko, hinding-hindi ko hahayaang hawakan niyo ang kahit isang hibla ng buhok ng mga anak ko.
Nagmamalasakit lang kami sa hinaharap mo, Ana, banta ni Atty. Borgia habang inaayos ang kanyang nagulong Amerikana at dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. May hawak kaming legal na dokumento. Bukas ng umaga, darating ang mga sheriff para kunin ang bahay mo at ang mga bata sa ilalim ng protective custody ng korte dahil sa mga utang mo. Tignan natin kung saan ka pupunta. Mabilis na lumabas si Atty. Borgia at si Sofia, bitbit ang mga folder ng formula. Naiwan si Ana na mag-isa sa loob ng nagulong opisina, nanginginig ang mga kamay at umiiyak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Andre. Kailangan niyang iligtas ang mga bata bago sumapit ang bukas. Ngunit bago pa man niya mapindot ang pangalan ng kasintahan, bumukas muli ang pinto ng opisina. Pumasok si Misha, may hawak na isang lumang flash drive na kulay pilak at isang lumang leather logbook na may mansa ng langis ng makina. Ang kanyang mukha ay seryoso, malayo sa hitsura ng isang taong sumusuko na sa buhay. Ana, huwag ka pang umiyak, sabi ni Misha habang isinasara ang pinto. Sabi ko sa'yo, hindi ako pumunta rito para lang mag-sorry. Pumunta ako rito dahil 7 taon kong hinintay ang araw na ito. Noong umalis ako, hindi lang ako nagtago sa mga sulok ng highway. Pumasok ako bilang isang driver ng mga delivery truck ni Don Renato. Lahat ng transaksyon niya, lahat ng iligal na pagbebenta ng mga ari-arian, at lahat ng pagtatago ng buwis ng Apex Prime na record ko rito. Tumingin si Ana sa flash drive. Ano yan, Misha? Ito ang papatay sa Apex Prime at kay Don Renato. Ana, umiti si Misha, may kasamang ubo, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Nakalagay dito ang totoong formula ng lola mo na nakarehistro sa pangalan mo bago pa man pumasok si Sofia sa kumpanya. At higit sa lahat, nandoon dito ang mga ebidensya ng panunuhol ni Don Renato sa mga opisyal ng munisipyo para pekehin ang kontrata mo. Hindi mo kailangang ibigay ang mga bata. Tayo ang magpapabagsak sa kanila. Sa loob ng 5 kubo ng mga magulang ni Ana sa Barangay San Jose, nagtipon ang buong pamilya nung gabing iyon. Kasama ni Mang Juan at Aling Susan si Andre, na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ana habang ang 3 bata ay ligtas na natutulog sa loob ng kwarto sa ilalim ng pagbabantay ng 2 pinagkakatiwalaang kapitbahay. Nakaupo rin sa gilid si Misha, na kahit pa nanghihina ay patuloy na nag-encode ng mga file sa laptop ni Andre. Ang mga kontratang hawak ni Atty. Borgia ay walang bisa kung mapapatunayan natin sa National Bureau of Investigation, hindi, na ang Apex Prime ay isang peking kumpanya na ginagamit para sa money laundering, paliwanag ni Andre, na lumalabas na may malalim palang kaalaman sa mga corporate law dahil sa kanyang background bilang isang dating accountant sa lungsod. Misha, sigurado ka ba na ang mga bank account na nakasulat dito ay direktang nakatali sa pangalan ni Don Renato? Andre, sagot ni Misha habang itinuturo ang screen. Bawat buwan, pinalalabas nila na bumibili sila ng mga organic na sangkap mula sa ibang bansa. Pero ang totoo, doon nila idinedeposito ang mga pera galing sa mga illegal na transaksyon. Si Sofia ang pumipirma sa mga resibo sa bodega tuwing madaling araw. Tumingin si Ana sa 2 lalaki sa kanyang harap, ang kanyang nakaraan na nag-iwan sa kanya dahil sa takot, at ang kanyang kasalukuyan na handang tumayo at lumaban para sa mga anak na hindi naman nito kadugo. Naramdaman ni Ana ang isang malalim na emosyon, isang pasasalamat sa langit na kahit sa gitna ng tindi ng bagyo, hindi siya hinayaang mag-isa ng kalikasan ng buhay. Ana, tawag ni Mang Juan mula sa Maykalan. Noong panahon na gumagawa ang lola mo ng cream, palagi niyang sinasabi sa akin na ang halaman ay may sariling paraan para ipagol ang sarili laban sa mga peste. Ang kailangan mo lang gawin ay hayaan ang lason na pumasok sa ugat, dahil doon mo malalaman kung paano ito papatayin gamit ang sarili nitong katas. Naintindihan ni Ana ang ibig sabihin ng kanyang tatay. Ibig mong sabihin, taihahayaan nating dumating ang mga sheriff bukas. Hahayaan nating isipin nila na panalo na sila. Ana, umiti si Andre habang inaabot ang flash drive na tapos nang i-compile. Hahayaan nating pumasok si Atty. Borgia at si Sofia sa main plant bukas ng umaga para pirmahan ang tuluyang pagkuha sa kumpanya.
Pero ang hindi nila alam, sa oras na ilagay nila ang kanilang mga pangalan sa pinal na deed of assignment, doon naman lalabas ang mga ahente ng pambansang pamahalaan para huliin sila sa akto ng malawakang panloloko at iligal na pag-angkin ng ari-arian. 9:00 ng umaga. Ang tindi ng init ng araw sa tapat ng main plant ng Anas Nature Organics sa bayan ay hindi naging hadlang para sa pagdating ng dalawang itim na si ng Apex Prime. Bumaba rito si Atty. Borja, kasama si Sofia na may hawak na namang mga bagong folder, at dalawang lalaki na nagpakilalang mga sheriff ng lokal na korte. Pumasok sila sa loob ng opisina kung saan nakaupo si Ana, kasama si Andre sa kanyang tabi. Ang mukha ni Ana ay kalmado, walang bakas ng luha o takot, isang bagay na nagdulot ng kaunting pagtataka kay Sofia. Mrs. Ana, nandito na ang pinal na dokumento, formal na sabi ni Atty. Borja habang inilalapag ang makapal na papel sa lamesa. Pirmahan mo na ito para sa formal na paglilipat ng lahat ng shares ng Anas Nature Organics sa Apex Prime. Kasunod nito, ang pagbawi namin sa kaso ng utang at ang pag-urong sa custody ng mga bata. Ito na ang huling pagkakataon mo. Tumingin si Ana kay Sofia. Sofia, huling beses na itatanong ko sa'yo, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Wala ka na bang natitirang kahit kaunting hiya sa pamilya ko? Tumawa ng mahina si Sofia at humalukip-kip. Ana, tapos na ang panahon ng drama sa bukid. Sa mundong ito, ang may pera ang nagdidikta ng batas. Pirmahan mo na yan para hindi na namin kailangang kalagkarin ang mga anak mo palabas ng bahay mo mamayang hapon. Dahan-dahang kinuha ni Ana ang panulat. Ngunit imbes na ilapat ang dulo nito sa papel, ibinaba niya ito sa lamesa at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Atty. Borja. Hindi ko pipirmahan yan, malamig na sabi ni Ana. Kung ganoon, Sheriff, simulan na ang pag-seize sa mga makina at bago pa man matapos ni Atty. Borja ang kanyang utos, biglang bumukas ang pinto ng opisina mula sa labas. Hindi mga sheriff ang pumasok, kundi 10 lalaki na may suot ng mga tactical vest na may malalaking letrang nakasulat sa likod, hindi Anti-Organized Crime Division. Kasama nila ang isang matataas na opisyal mula sa Department of Justice at si Misha, na nakatayo sa likod habang may hawak na isang opisyal na kopya ng subpoena. Atty. Borja, Yenji, Sofia Santos, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa mga kasong corporate fraud, swindling, at money laundering sa ilalim ng Republic Act 9,160. Malakas na deklarasyon ng pinunong ahente ng NDA habang ipinapakita ang warrant of arrest na nilagdaan ng isang regional trial court judge noong madaling araw. Nawala ng kulay ang mukha ni Atty. Borja. Nabitawan nito ang kanyang hawak na pen, habang si Sofia naman ay mabilis na nagtangkang tumakbo patungo sa likod na pinto ng opisina. Ngunit bago pa man niya maabot ang hawakan, 2 babaeng ahente ng NIE ang humarang at mabilis na naglagay ng posas sa kanyang mga kamay. Ana! Tulungan mo ako! Ana, nagkabiglaan lang kami. Si Don Renato ang may utos ng lahat ng ito, sigaw ni Sofia habang itinutulak ng mga ahente patungo sa labas. Ang kanyang mga luha ng takot ay dahan-dahang pumatak, ngunit hindi na siya liningon pa ni Ana. Tumingin si Atty. Borja kay Andre at kay Misha na nakatayo sa may pintuan. Sino paano ninyo nakuha ang mga bank records ng Apex Prime? Lahat ng ay protektado ng Bank Secrecy Law. Ang Bank Secrecy Law ay walang bisa kung ang mga account ay ginagamit para sa human trafficking at iligal na pagbebenta ng mga kumpanya, abogado. Malamig na sagot ni Andre habang ipinapakita ang nakabukas na laptop na naglalaman ng mga pinal na transaksyon ni Don Renato na nakuha mula sa flash drive ni Misha. Kasabay ng pag-aresto sa inyo rito, kasalukuyan na ring pinupusasan si Don Renato sa kanyang mansyon sa lungsod. Tapos na ang operasyon niyo. Habang isinasakay ang mga suspect sa mga sasakyan ng Inuit sa labas ng factory, lumapit si Misha kay Ana. Ang kanyang katawan ay halatang mas nanghihina na, at ang kanyang mga labi ay tuyo, ngunit may isang maluwag na ngiti sa kanyang mukha, isang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakabayad na sa kanyang malaking utang sa buhay. Ana, nakuha ko na ang kapatawaran ng sarili ko, mahinang sabi ni Misha habang nakahawak sa pinto ng sasakyan ng ospital na naghihintay sa kanya para sa kanyang pagpapagamot sa baga. Ang kumpanya mo ay ligtas na.
Ang mga anak natin hindi na sila matatakot sa kahit anong anino mula sa nakaraan. Tumingin si Ana sa kanya, may kaunting luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi luha ng galit kundi luha ng pagpapatawad. Salamat, Misha. Magpagaling ka. Tumango si Misha bago sumakay sa ambulansya na dahan-dahang umalis patungo sa highway, iniwan ang buong factory sa gitna ng isang panibago at malinis na katahimikan. Isang taon matapos ang malaking gulo sa factory, ang Ana's Nature Organics ay tuluyan ng naging isang pambansang brand ng organikong produkto sa buong bansa. Ang formula ng kanyang lola na galing sa mga ligaw na halaman ng Barangay San Jose ay nakarating na sa mga malalaking tindahan sa iba't ibang bahagi ng Asya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman at sikat, nanatiling simple ang buhay ni Ana. Isang magandang hapon, nagtipon ang buong pamilya sa likod bahay ng kanilang bagong modernong kubo sa probinsya. Si Mang Juan at Aling Susan ay nakaupo sa duyan, pinapanood sina Liam at Kyla na abala sa pagpapakain ng mga manok, habang si Chlo naman ay kalaro ang isang maliit na tuta sa ibabaw ng damuhan. Lumapit si Andre kay Ana, na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman ng manzanilla at menta sa kanyang maliit na garden. Inabot nito ang isang baso ng sariwang juice ng prutas sa kanyang asawa. Ana, may balita mula sa lungsod, sabi ni Andre habang nakatingin sa mga bata. Maayos na raw ang lagay ni Misha sa pasilidad. Nakakapagtrabaho na siya roon bilang isang checker ng mga warehouse. Nagpadala siya ng isang maayos na sulat para sa kaarawan ni Chlo sa susunod na linggo. Napangiti si Ana, inilapag ang kanyang sprinkler at sumandal sa dibdib ni Andre. Mabuti naman kung ganoon. Masaya ako na sa wakas, bawat isa sa atin ay nahanap na ang sariling ritmo sa buhay. Tumingin si Ana sa langit na malinis at asul, malayo sa makapal na usok ng lungsod, malayo sa laso ng pagtatraidor at kasakiman na dumaan sa kanyang buhay. Ang kanyang tiyan ay dahan-dahan na namang umuumbok, isang bagong buhay na naman ang nagpapakita ng senyales sa loob niya, isang anak na bunga ng isang totoong pagmamahal mula kay Andre. Habang naririnig ang tawanan ng kanyang tatlong anak na naghahabulan sa malawak na damuhan, naramdaman ni Ana ang isang mahiwagang kapayapaan sa kanyang puso. Naisip niya ang mga salita sa eskwelahan tungkol sa karapatan ng tao sa isang malusog at balansing ekolohiya. Para kay Ana, ang ekolohiya ay hindi lang basta mga puno, hangin, o ilog, ito ay ang pagkakaroon ng isang pamilya na handang magprotekta sa bawat isa, sumasayaw sa harmonya ng katotohanan, at namumuhay ng malaya sa ilalim ng sikat ng araw na walang katapusan. Wakas.